kung papaano yung pinaghahabol na kidnapper ay nasa loob ng PSG compound ng June 30, 2022. Ramon Tulfo, puto. Pwede ba yung sabihin? Baka naman makatay. 2022, presidente na to si Bongbong. Presidente na si BBM. Oo. Alam niyo mga pinagagawa ninyong katarantaduhan, akala niyo ba hindi ko ito mahuhuli? Nako, dito sa video na to, sasalansan na ho itong si Ma'am Sas at itong si Ma'am Joey. Kaugnay dito kay Ramil Madriaga at yung dating PSG commander nagsalita na kaugnay sa mga kasinungalingan nitong di umanong pakawala nitong si Trililing at nitong si Aling Saba. Pero bago yan, sang like at sang subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Hayon na nga mga kababayan, just in. Former PSG commander denies knowing accuser Ramil Madriaga. Paano ba yan? Paano ba yan, Ramil Madriaga? Ito, PSG commander na to. Ngayon, para dito sa mga taga-mainstream media na to, dapat po sana lahat ng nabanggit na pangalan dyan sa affidavit na yan, itong si Ramil Madriaga, tanungin nyo muna. Especially dito kay Ed Lingao. Sa susunod na video, doon na lang ho natin sasalansan itong si Ed. Kasi medyo mahaba-haba ho ang video na to ni Ma'am Sas at itong si Ma'am Joey. Na kung saan iisa-isahin ho nila ang kasinungalingan sa likod nitong paglantad na to na di umanong bagwan. Itong si Bibi Sara sa mga pera ng pogo at droga. Ang problema ho kasi sa mga taong nasa likod nitong si Ramil Madriaga, kala ho nila pagka nagsalita sila, naglabas sila ng mga ganyang klaseng testimonya, ganun-ganun na lang tatanggapin ng ating mga kababayan. Kahit tignan nyo ho yung mga post ng mga mainstream media kaugnay dito sa paksa na to, pinagtatawanan lang ho sila ng sambayan ng Pilipino. Eto mga kababayan, retired Brigadier General Randolph Kabangbang, former commander of the Presidential Security Group PSG, has issued a statement saying he does not know Ramil Madriaga, the man whose allegation linking Vice President Sara Duterte to drug lords and Pogo. Paano ho ba yan mga kababayan? Ito, hindi ho ito wannabe. Ika nga, yan kasing si Ramil Madriaga, isa lamang huyang wannabe. Isa lamang huyang individual na kung saan merong pagiging utak kriminal. Mantakin nyo, nakakulong ho siya ngayon sa kasong pagdukot at panghihingi ng ransom. Yan ho ang kinakasangkot ang kaso nitong mama na kung saan pagka presenta nila sa social media, talagang ang kredibilidad daig pa itong si Saldico. Diba? Daig pa ho yung mga malulupit na whistleblower kaugnay dito sa mga anomalyang flood control project. Panoorin nyo ho yung mga video nitong si Ed Lingao, yan sa News 5, Billionaire News Channel. Pinagtatawanan na lang ho sila ng sambayan ng Pilipino. Eto pa ho mga kababayan, Kabangbang speculate that Madriagas have befriend a PSG member and use that connection to pretend to be member of the PSG. He added to times there are many people like that. Naku! Marami hong ganyan yung mga wannabe. Meron lamang silang kaibigan ganito, ganyan na rin sila. Di ba? Malamang sa malamang meron daw siyang kaibigan yan sa loob ng PSG. Ngayon, pagka nagsalita siya, akala mo talagang miyembro siya ng PSG. Hindi ho basta-basta ay makakapasok ka dyan. Kailangan yung track record mo, at least, siguro malamang at least, dapat hindi ka nakasuhan ng kidnapping. Puntakin nyo ang bigat to ng kaso niya. Tapos ipipresenta niya sarili niya bilang membro ng PSG nitong si Vice President Sara Duterte. Madriaga remains detained at the Camp Bagong Diwa on separate kidnapping. According to police. Eto na ho mga kababayan, ha? Good job ha. Saludo dito kay Randolph, retired Brigadier General Randolph Kabangbang. Palakpakan ho natin. Yan ang mga matitikas, di ba? Yang mama na yan, ha? Yan nung mama na yan. Ang masakit ho dito mga kababayan, baka hindi man lamang ho pick upin yan nitong mga mainstream media na to. Bakit? Kasi wala ho yan kasong kidnapping. Di ba? Ini-entertain lang ng mga mainstream media yung mga kriminal. Ika nga yung credible lang na salaysay dito sa mga mainstream media. Dapat ikaw nakapiit ngayong mga panahon na to at ang kinahaharap mong kaso pandurukot at panghihingi ng ransom. Ika nga. Ito na. Ang pinaka-elam ko naman, ang pinunta nyo lang naman ho dito itong sila Ma'am Sas at itong si Ma'am Joey. Di ba? Hindi naman si PH Update. Palakpakan ho natin.
Itong dalawa sa mga iniidolo nating vlogger. Balagbago kasi itong dalawa na to, siyempre, Sas Rogando Sasot yan isa sa mga iniidolo ko yan. Di ba? Naku, magpapasko na. Merry Christmas, Ma'am Sas ha. Ito, idol ko to Idol ho natin to. Ayusin lang ho natin ang screen natin para talagang ika nga, kwentas klaras ho tayo. Hindi ko tatanggalin dito si Brigadier General Randolph Cabangbang para talagang kasi hindi ho siya binibigyang pansin ng mga ng mga taga mainstream media. Mas gusto ho nila. Ito na, wala na ho tayong marami pasakali dito. Rerekta na ho tayo dito kay Ma'am Sas at dito kay Ma'am Joey. Ayun, dahil nag-aaral pa ako. Okay, basahin mo yung Larga na kami. To balagbago. Oo, larga na kami. Game na to, game Okay, na. larga na kami. Larga na. Game Sabi na. ni Ramon Tulfo, ang Facebook Tayo dito wala na yung maraming pasakali doon sa dulo kasi ika nga rekta na bakbakan na kagad. Yan ang gusto natin di ba? page na ito ang nagbunyag ng pagdalaw ng ilang beses sa 10 oras ng gabi ni VP Sara kay detainee Ramil Madriaga sa BJMP jail sa Camp Bagong Diwa, Bikutan. Si Madriaga ay nakakulong habang di pa natatapos ang kasong kidnapping na isinampa sa kanya. Ngayon ay alam na natin ang dahilan ng pagdalaw sa kanya sa 10 oras ng gabi. Nakikiusap si VP Sara na huwag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa drug lords at Pogo. Pero paano yun? Dahil kay Harry Roque, spokesman ni Pangulong Digong noon, ay nakasuhan si Madriaga ng kidnapping. Sabi ng aking pretty bird, titulungan ni Roque ang mga big-time Pogo operators na magsampa ng kasong kidnapping kay Madriaga. Sinong naglabas ng statement na yan? Sa mismong official Facebook page pa niya. Walang iba kundi si Ramon Tulfo palakpakan. Pakailan meron talaga tong... Inuupahan ng Pogo operators ang isang malawak na lupain sa Bataan upang gawing Pogo City. Umalma ang mga farmers... Okay, so tingnan nyo. Okay, anyway, tingnan nyo yung itsura na yan. Tingnan nyo yan. Kailan yang kinuha? Inauguration Kailan kinuha? This was during the inauguration of Inday Sara. I believe that was June 15. That was June 20 or ilista ninyo ang timeline. Lahat ng may ballpen at papel, kumuha na kayo ngayon dahil kailangan ilista nyo mga information na to dahil matindi tayong makikipagbardagunan sa mga hinayupak na ito. Tuloy natin. I-click nyo ang share. Yung mga kakarating pa lang, i-click nyo na ang share, no? Kumuha na kayo ng popcorn. Madudurugo itong si Ramil Madriaga. Oo. June 19. Okay. Isulat nyo to class, ha? Isulat niyo ang mga dates and purposes. Okay. June 14. Okay. Bakit ang title natin ngayon is The Tale of Two Ramil Madriaga. Yan. Tanongin mo ako, Joey. Sas, bakit? Go. 1, 2, 3, go. Bakit Tale of Two Ramil Madriaga? Di ba ang galing ko? Di ba? Okay. Siyempre nakakaloka, di ba? So, kasi nga, ano yung sabi ni Montulfo? Itong lalaking ito ay siya yung Ramil Madriaga ng Madriaga Kidnap Group. Nakakulong daw ito. Okay. June 14, ipalabas mo nga pwede mo kaya ipalabas yung news about dun sa kidnapping? Yes. Sige, papalabas natin. Hanapin mo sa page. Ako na lang. Sa phone. Oo. Dito sa phone na lang kasi pagka pinalabas natin dito mabagal yung ano eh. Hindi nakapag mo yun. Wag na. Okay, basta ito ang timeline. Sinasabi nila itong katabi ni VP is Ramil Madriaga na kidnapper. Yan ang sinasabi nila. Yan daw yon. Nakukulong ngayon sa Bilibid. Bilibid yung BJMP, no? Tama ba? Okay, Bilibid. Okay. Ang storya nung kidnapper na yon, ayon sa balita, noon, 2022, nung matino pa ang medyang nagbabalita noon. Yung Madriaga ay boss nila yung
kinidnap nila. Oo. Filipino-Chinese na Yung unang video ang ilinabas mo natin kaugnay dito sa paksa na to, no? Napanood nyo ho yun, yung before and after. Una, yung balita ng News 5, talagang matindi yung ginawa nitong Madriaga na to. Maya-maya, mainstream media, kaparehong mainstream media, lahat ng sinasabi niya credible na. Lalo-lalo na dito sa isa na to, kaugnay dito kay VP Sara. taga-Tondo. Okay? Taga-Tondo. Filipino-Chinese parang magpinsan na kinidnap at humingi ng 100 million na ransom. Ngayon, nasa kote sila. They were in hot pursuit sa may kainta, nagkabarilan, eksena, nakatakas yung Madriaga, yung Ramil. That was June 14. Ngayon, ang gustong palabasin ng mga hinayupak na ito, pagkatapos makipagbarilan ng June 14 sa kainta, is, pupunta ako ng inauguration ni Inday Sara na kung saan sandamakmak ang pulis dahil nandun si Bongbong Marcos, nandun napapasok na presidente, nandun si Bibi Sara, nandun lahat ng senador. Halos lahat ng senador. Nandun si PRD. So yung security mo nun, sandamakmak ang security mo sa Davao City. So meron kang number 1 most wanted na kidnapper ay pumunta sa inauguration. Okay. Ito yung sinasabi nilang picture. Bakit the tale of two Ramil Madriagas? Dahil ang ginawa ng mga hinayupak na ito, naghanap sila ng Ramil Madriaga. At natsyempohan nila na merong kakilala si BP Sara na Ramil Madriaga. Yan yung Ramil Madriaga na yun. Pero hindi yan yung kidnapper. Okay. Magbibigay tayo ng evidence ba? Evidence 1, 2, 3, 4, matindi ho yan, ha? 4, Matindi 5, 6, 7, ganyan. Kaya pala hindi kilala nitong si retired Brigadier General Randolph Cabangon. Okay, di ba? Ganyan. Yes. Kayo, hindi nyo ko kakayanin kayong mga diehard Duterte supporters. May Mossad ako. Mga bakla, papunta pa lang kayo nagpatumbling-tumbling na ako, nagpasirkulo na ako. Okay. So ito, Ramon Tulfo, hinayupak nga, makinig kang matanda ka. Sana ma-meet mo uli si Claudine at si Raymart pagkatapos nito. May Very, very soon. Very, very soon. Okay, Saan nila yes. kinuha Saan nila kinuha itong picture na to? Kinuha nila itong picture na to sa isang Ramil Madriaga na kakilala ni BP. Kasi, supporter ito. Okay? Supporter ito. Okay, so i-share ko na. Pwede ako dito mag-share, di ba? Pwede. Pwede ako mag-share. Tapos ihanda mo na yung affidavit, girl. Yes, okay. Kasi, iisa-isahin natin yan. Paano ako mag-share yun? Share. Screen. I-click nyo na ang mga bakla kayo ng taon, i-click nyo na ang share. Yung mga O mga bakla kayo ng taon, i-share nyo na to, i-share nyo na. nandiyan, kakarating pa lang. Okay. O, share. Ito ay isa ring Ramil Madriaga. Dito nila kinuha yung picture. Okay. Papakita ko sa iyo yung picture yan na mismo. Kinuha nila yung picture na yan dito. Okay? Lahat ng picture dito, kinuha nila yan dito. Asan ba yung inauguration? Paano magpasata ako mga bakla kayo ng taon? June? Taas pa. June 20. Ito, ano pa lang to? Election pa lang ata to. Okay. Ayan, malapit na. Ayan na. Nakikita niyo na. Ayan. Nakikita niyo na. Palalakihin natin. Dito na kinuha yung picture na yan. Kasi pangalan din nito ay June Madriaga. Okay. So, ayan, ka-BP, ganyan, kakilala, ganyan. Okay. Yan ang nakakaloka sa mga to.
Okay, dito na lang kinuha yan. Ayan pa yung isa pang picture. Oh. Yan, isa pang picture. Okay? Ngayon, ang sabi nila, ngayon, so ayan, June 19. Okay. Naku, napak-check Pero sila yung dito sa isa sinasabi na to. ni Ramon Tulfo, panahon na ito ay nagtatago kasi nga hot pursuit mula sa Correct. otoridad. Oo. So ito ngayon, June 19, nakikita nyo ba ang date? June 19. Okay, June 19. Ready na ba ang Yan. affidavit? Yes, eto na ang affidavit. Okay, Ready mamaya na. na, may queue yan, may queue. I-share nyo na mga bakla kayo nito. I-click nyo na ang share. Share, Pag share, hindi nyo share mo click na. ang share. Oh. Okay, yan ang si Ramil Madriaga. Oo. Okay. So, ayan siya. So, June 19. June 19, ayan siya, si June Madriaga. So, yan. June 22. Pumunta pa siya ng June 22 ng Presidential Security Group. Mga bakla kayo ng taon, nagtatago, sinasabi ninyo, kidnapper to, bakit siya nasa PSG building ng June 22, 2022, habang pinupulso siya ng otoridad for kidnapping. Ano Ramon Tulfo, magsalita ka. Asan ang bayad mo? Magsalita ka. Italiwanag mo nga yan. Paano mo sasabihin, kidnapper ito, yung sinasabi nyo kidnapper sa BSP, bakla June 22. Nakikita niyo ba yung date? June 22. Pumunta pa ng Presidential Security Group. Ayan, June 27, 2022, nasa Camiguin. Correct. Nasa Camiguin. Camiguin ba yan? Camiguin ba itong may hindi pa kasi ako nakapunta ng Camiguin eh. Camiguin. Nasa Camiguin. Di ho natin makita tong FB page na pinapakita nitong si Ma'am Sas Rogando. Gusto ho nating makita. ng Nahanap June natin. 27, 2022, mga bakla kayo na taon. This is supposed to be the period na nagtatago. Pakalat-kalat si Kuya. Nasa Camiguin. Nasa I Love Camiguin. Oo. Nandyan. Ayan. Kaya totoo yung Isip Pilipinas. Mamaya pupunta tayo dyan sa Isip Pilipinas. Ha? So, ayan siya. With friends. Nasa Camiguin. Bumibili ng mga souvenirs. Camiguin nga to, friend. Nandyan, nasa palco, pakalat-kalat, ganyan, pakalat-kalat kung saan-saan. Okay, yan siya. Yan. Saan ba to? Camiguin pa rin to. Camiguin. Okay. So, pakalat-kalat si Kuya. Nasa Bohol. Mga bakla kayo ng taon. Ito yung nagtatago sa batas, nasa Bohol. Right after ng inauguration. Nako, sunog ang mainstream media dito sa ano na to. Dito sa mga pagsasalansan na to ni Ma'am Sas Rogando sa Right after to ng inauguration, pumunta pa ng Bohol. Naglilibot nga siya eh. Naglilibot, kumakain. Ngayon, ito ay nasa compound ata uli ito. Nasa PSG compound, June 30, 2022, mga bakla kayo ng taon. Ipaliwanag ninyo kung paano yung pinaghahabol na kidnapper ay nasa loob ng PSG compound ng June 30, 2022. Ramon Tulfo, putang ina mo. Pwede ba yung sabihin? Baka naman makatay. Hindi, okay lang yan, madam. Walang problema yan. Sabihin mo laman ng puso mo dito sa PH Update. Sabihin mo ang tinitibok ng puso mo dito. Kung gusto mo murahin si Montulfo, go ahead. Hindi, pwede. Ito yung pinakita ni mo. Kahit may kulay black pa to, walang problema yan. Di ba? Malamang. Dito rin nila kinuha yan. Dito rin nila kinuha yan sa page June 30, 2022. Kaya imagine, kidnapper ka na nagtatago ka sa batas, ay nagbibigay ka ng Wala. award. Deactivated na ho ata yung account nitong si Ramad Riaga CST. Wala na ho. Ng June 30, 2022 sa Quezon City, ito rin, nakakuha nga sila, pinagtahi-tahi nila yung mga storya, Joey. Lahat Yes. ng pinagtahi-tahi nila.
Okay. Ito sa bar ito, Share, hindi ko share, share. i-match Paki-share ho nito. Share. Sinunod mong sayok. Okay. Ah. Tapos, ito pa, can you imagine? He's all over the place. He was in the office of the president ng July 1, 2022, mga bakla kayo ng taon. July 1, 2022. Yung sinasabi niyong kidnapper na pinaghahanap ng mga pulis na nagtatago during this time ay nasa loob ng office of the president ng July 1, 2022. Presidente nito si Bongbong. Presidente na si BBM. Oo. Alam niyo mga pinagagawa ninyo katarantaduhan? Akala niyo ba hindi ko ito mahuhuli? Ha? Palakpakan si Ma'am Sas Maganda Sasot. I-share nyo itong video na to. Napakalaking balita ho nito. Ika nga, yung mga dapat nagpa-fact check sa mga ilinalabas nilang balita, lalo na yung mga taga-mainstream. Oy, let Ed Lingaw. Nako, butata ka na naman dito kay Ma'am Sas Maganda Sasot. Oh. Oh. Can you imagine? Nandyan siya. Nasa labas ng National Museum, July 12, 2022, during the Independence Day. And Okay. I think this is, nag-attend rin siya na inauguration ni BBM eh. So ngayon, ilabas mo na girl ang affidavit. Si David. Affidavit Ayan. muna. Magpupunta Okay. tayo sa education. Alam mo naman, mahilig tayo sa education. Ayan. Okay, wait. Ay, sorry. Education. I-click nyo lang yung mga share, yung mga kakalating pa lang. Ayan. I-click nyo na, i-click nyo to. Okay. Pakilakihan nga, girl. Okay. Etong education niya. I took up the College of Law from 1991 to 1995 at San Sebastian College, Manila. Number 2, I graduated in 1995 and took the bar examination the same year but did not pass. Tapos nagtrabaho na siya kagad, ganyan. Tapos wala na siyang eksena sa buhay. Ngayon, di ba? So sabi niya, naka-assign siya ng 2018 to 2021. Sa National Security. Oo. Yan daw ang kanyang, nagtatrabaho daw siya ng mga panahon na yan. Okay. Yan. Okay. Paki-close na. Tandaan nyo yan, ha? Okay, go. Ngayon, paano ba ka mag-share ulit? Ito ba? Yes. Okay. So ngayon, di ba? So ito yung sinasabi nilang, sabi mo Montufon kidnapper, pakalat-kalat sa Pilipinas, sa loob ng Office of the President, July 2022. Paliwanag mo nga yan, Tupo. Paano ka makakapasok sa Office of the President ng July 1, 2022 kung ikaw ay number 1 wanted for kidnapping? Hindi mo naman sisisi dito si Digong dahil si BBM na presidente dito, gunggong ka. Correct. Ngayon, pakalat-kalat. July 13, 2022, naglabi-labi pa siya ng asawa niya. Pupunta pa, ito yung sinasabing stand-up comedy bar. Ito yung sinasabi ng stand-up comedy bar sa Tomas Morato. Kita mo yung pinagtagpi-tagpi nilang storya. Ito na. Ano tong significance na to, mga friends? August 28, 2022. Siguro August 27 to. August 27 na post. Or August 20, or August 28 mismo. Okay. Eto na. Ay, sorry. Anong nakikita nyo dyan? Anong eksena nito? Anong nakikita nyo dyan? August 2022. Ano sa tingin nyo nangyayari? Graduation. Kaninong graduation kaya to? Tanong mo sa akin, Joey. Kaninong graduation to? Ganon. 1, 2, 3, go. Kaninong graduation to? Kita mo ba kung ano yung paaralan? Philippine Christian University. Okay, titingnan natin. Sinong gumagraduate? At bakit may mga picture ng graduation? Ayan, Philippine Christian University. Christian University. August 2022, Philippine Christian University. Ay, si Kuya gumraduate. Gumraduate siya ng... Sandali lang. Pupunta tayo dyan. August 2022. Ito yung sinasabi nila nagtatago sa batas, tumatakas, ganyan dahil nga nangidnap. Sabi nila, kasama na kidnap. Paano ka ngayon? Paano nyo kayong mga tarantado ka, bobo, hinayupak, hindut kayo? Paano nyo ipapaliwanag ito
na nagtatago sa batas, umattend ng graduation niya. And by the way ha, before you graduate, ano kaya tong graduation na to? Is it postgraduate or ano? Bakit maghintay ka, girl? Maghintay ka nga. Darating tayo dyan. Okay? So, gumraduate si kuya. Ngayon, tandaan niyo yung lalaking nasa gitnang yan. Okay? Dahil Ito nakasublay? Yang nakasublay. Okay. Dahil sikat na pulis. Okay? Okay. Ayan. Ayan siya. Ayan. Oo. Okay. Ayan siya, oh. Parang guest of honor ata siya. For example. Diba? Ayan siya, oh. Diba? Graduation niya. Ito ang kanyang tinapos noong August 2022. Masters in Management, Major in National Security Administration. August 2022. Pakita mo nga yung affidavit na pinapakita nila. Plap. Uy, Trililing. Mali. Ay, sorry, mali. Ano ko? Lap yan. So ngayon, hindi nila nilagay dyan. Alam mo yung nagbawas sila kasi pag nilagay nila yan, malalaman kung kanino nila kinuha. Kung sino yung sinasabi ng Ramil Madriaga. I graduated in 1995 and took the bar examination year but did that mass. Tapos wala ng education. Napaka-recent nung graduation mo. Correct. At nung August 2018 to 2021, nagtatrabaho ka. Bakla, nag-aaral ka eh. Bakit hindi mo nilagay niya nag-aaral ka? Correct. Na nagsischooling ka, diba? Nagsischooling ka rin. Pwede namang working student, diba? On the side. Kasi postgraduate na to eh. Postgraduate. Yes. Pero nga, hindi nga nila nilagay. Kasi pag nilagay nila dyan, mabibisto kung sino. Kung sino yung eksena nila. Okay. So, balik na ulit tayo sa screen ko. Diba wala? Okay, wala silang nilagay. Ngayon, ayan siya, oh. Ramiro L. Madriaga, Master in Management, Major in National Security Administration. Gumraduate po siya ng August 2022 sa Philippine Christian University. Mga bakla kayo ng taon. Gawa kayo na kayo ng storya. Ayan pa siya, graduation niya, nasa PICC. At ito yung sinasabi nilang pinaghahanap ng batas ng panahon na to, Joey, ha? Kasi may kasamang pulis. At may kasama siyang pulis. PICC, ayan ang kanyang diploma, kakagraduate. Hindi ba? Ayan. So, nakita nyo na. Kasi yung pulis na yan, nategi, na-ambush. Afterwards. Nandun din siya sa Lamay. Nandun si Abalo sa Lamay. Nandun din sa Lamay yung si Ramil Madriaga. At nandun yung DILG. Can you imagine? Ikaw ang most wanted, kasama mo, nandun si Chief PNP Azurin sa Lamay, kasama ka. DILG. At DILG? Yung boss ng mga polis. Yung boss ng mga polis. Saka yung Chief PNP. Kasama. What exactly are you thinking? Mga bakla kayo ng taon. Nakikita niyo na yung ginawa nila? It was such a lucky coincidence na may Ramil Madriaga nakakilala si VP Sara. Ngayon, okay. So, sinabi nila, nagtatago, ganyan. Bakla, pag pinuntahan mo ang kanyang Facebook, bakla naglilipot siya ng Pilipinas. Correct. Lumalabas ng mall, kumakanta sa bar. So, paano ka naging most wanted, tinutugis ka ng batas for a year, hanggang matimbog ka ng July 2023, pakalat-kalat ka, tapos yung Facebook mo naka-public, nakalabas kung nasaan ka. This is not the actuation.
I'm pretty sure si Ramon Tulfo may explanation dyan, no, kung paano niya to napagtagpi-tagpi. Na nakakahiya ka, Ramon Tulfo. Alam mo dapat sa'yo, Ramon Tulfo, anong gawin mo? Ha? Pumunta ka uli ng airport. Anyway, I-meet mo ulit si Claudine at Raymart. paki-share uli. Bakit yun ang reunion? Paki-share uli kung sino itong pulis na to na nategi. Okay. Yes, I want to know that. Okay. Nategi kasi itong pulis na to, na-ambush siya noong August 30, 2022. Mm-mm. Okay. Can you imagine? Tinutugis ka ng mga pulis. Pero, ito yung gusto nila palabasin. Ito yung Ramil Madriaga na kidnapper. Mm-mm. Magkapangalan lang sila. Bakla ko ba dapat? Ano? Ako ba dapat Ikaw mag-share? dapat, ikaw. You screen mo yan. Okay. Ulit, ayan. Okay. So ngayon, eto na. Ito siya. Chief siya ng Chief of Police of Ampatuan, Maguindanao. Ampatuan, Maguindanao. Oh, he was killed in an ambush August 30, 2022 while on security patrol. He was the heart and soul of our MMNSA class of 2022. So ano yung MMNSA class? Yun nga yung Masters of Management and Security. Management National Security Administration 2022. Sabi pa niya, he was the kindest and brightest police officer in the force. Salute, Doc Ray. All your words to me last Saturday. So nagchikahan pa sila last Saturday. Before August 30. Ramon Tulfo, ipaliwanag mo nga to. Pero ito yung kidnapper na nagtatago sa batas. Na natimbog lang nung July 2023. Ano ka na ngayon, Ramon Tulfo? Magpaliwanag ka. Kung hindi mo kaya magpaliwanag ka, magpatuli ka uli. Supot! Malaki kang supot, Ramon Tulfo. Ayan. Kita mo, nag-a-attend pa ng birthday, nag-aano pa ng birthday. Meron pa, kita mo, active siya ng mga panahong ito. Okay, active na active. May mga birthday. Nagsimba pa. Nakapag-date. Okay, now, puntahan mo ngayon yung isip. Okay. Doon sa affidavit. Doon muna tayo sa affidavit. Ano nakalagay doon sa isip? Wait. I-remove ko lang to, ha? Ayan. Deactivated na ho ata yung account nitong si Ramad Riaga CS. Okay. So ngayon, ayan, when Duterte was elected as president, he ordered, teka, wait lang, sa susunod pa yata. Ito. Ayan, it was also in 2018 that I was formally introduced by President Duterte to his daughter. My God! Hindi nila alam yung Duterte dynamics. But anyway, it was also in 2018 that I was formally introduced by the President to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. I was likewise tasked to work for then Mayor Sara Duterte in intelligence gathering involving politics, law, counterintelligence matters. Sometime 2019, it was instructed by then Mayor Sara Duterte to form a group to support the planned 2022 presidential candidacy. In 2020, following the instructions of Mayor Sara, I formed Inday Sara Duterte is my president, together with her classmates at San Sebastian College of Law, where I also graduated in 1995. They're really stupid. No? Feeling nila, yung mga kaklase ni Inday are not going to speak up for this one. Ano sinabi? Sandali. Ano yung nakalagay dun sa isip? Yun lang, dun lang. Nag-form sila ng isip together with the classmates of Inday Sara in San Sebastian College of Law. Okay. Pero hindi nakalagay dyan, hindi niya nilagay kung sino ang president. Yeah. Hindi ba? Hindi niya nakalagay dyan. Sa certificate niya, sinabi niya na siya yung founder. Oo, pero hindi nakalagay. Yun lang yung hindi niya nilagay diyan. Kasi bakla.
ikaw magalagay ng affidavit, syempre kukumplituhin mo para todo. Oo. Ay, sabi niya, siya yung national convenor. Nag-register sila sa SEC, siya yung national convenor. Oo. So kailan daw sila nag-register? I assume 2019. 2020, sorry. 2020 after the instructions. Ayan, nakalagay dito eh. Ayun na nga ang eksena nila sa buhay. Okay? Na yung Madriaga na nakakulong, yung malamang yung pinagsulat ninyo ng affidavit, at syempre hindi na makakulong yan ng perjury dahil nakakulong na eh. Oo. Correct. Correct. Di ba? Or baka gumagawa nga kayo ng eksena sa buhay. Kasi nga yung isip-isip na yan, ang hindi nila sinabi diyan. Okay? Ang hindi nila sinabi diyan ay yung asawa niya ang president. So hindi nila nilagay diyan, hindi na nila nilagay lahat kasi nga malalaman bakla. Oo, correct. Na-invento nga lang lahat. So, so, sinabi niya, finound niya ang isip ng 2020. 2020. Tingnan mo yung job niya. Balik ka dun sa job. Ito, government service niya. Bakla, kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, Paano ka magiging convenor? hindi ka po pwedeng maging convenor. Oo. Nasa Pwede NSC ka pa eh, no? Ang Nasa clue mo dito, NSC ka pa nasa eh. PSG ka eh. Hindi po pwede yun. Hindi ka, bakla, you have to leave your job. If that's what you want. Because this is a partisan activity already, which is bawal Yes, exactly. Hindi nga po pwede yan, no? Hindi ka po pwedeng eksena ng buhay. So, the thing is, the guy is all over the place. He was, he is not the kidnapper. Nagkataon lang na pareho sila ng apelyido at pangalan. Mm-mm. Of all, alam mo yon na parang nakakuha sila ng jackpot. Correct. Hindi nyo man napansin, nung nahuli yung Ramil Madriaga, bakit hindi ninyo pinalabas? Bakit hindi nyo siya pinalabas na aid pala ni Inday Sara? July 2023 nyo nahuli Oo. Tapos, after 2 years, nyo sasabihin aid, nahuli nyo ng 2023. Hindi ba dapat exclusive yun ng 2023 na aid ni Inday Sara nahuli? Oo, correct. Tapos, after 2 years, bigla kayo nakaisip na ay gawin natin tong aid ni Inday Sara kasi may kapangalan. Baka kakuha tayo ng picture katabi. Oo. And Tanggalin mo na yan, girl. Tanggalin mo na yan. So, sa lahat nga, kaya nga itong na to, is malaking, ito na naman ay isang katarantudo. Pero alam mo, I adore you guys kasi grabe kayo mag-research, nakahanap kayo ng kapangalan na kakilala ni Inday. Madaling tahi-tahiin. Well, kung yung officer, kasi gumawa ng affidavit yung, I think the one who is not the kidnapper, gumawa siya ng affidavit niya. And I agree, no, since na-mention mo na kanina, kasi manage yung risk sa part niya. Kasi hindi mo siya kidnapper eh. Pagkatas i-impute mo na siya yung kidnapper. So yung identity ng kidnapper ang palalabasin sa kanya. So therefore, lahat ng gagawin niya, the one who's going to be responsible for it would be the kidnapper. ayun Diba? na nga, hindi, paano mo nga malalaman kung itong taong ito yung gumawa ng affidavit?
Mm-mm. Affidavit lang ang may hawak ka. Mali-mali nga yun nandun. Ang ano nun, di ba ang address nga doon, BJMP? Mm-mm. So, ibig Correct. Kaya sabihin, ini-impute nga dun sa ini-impute dun sa kidnapper yun na nga ang storya nga nila, di ba? Yung kidnapper ang Mm-mm. naging Philippine, ito, yung Philippine, tapos yung, hindi nga magkaiba nga sila Mm-mm. Nagigets ninyo yung ginagawa nila? Nagtahi sila ng kwento. Ano to, kung mga batang 90s, naalala niyo yung pelikulang Face Off. Yung nagpalit ng mukha. Nicolas Cage. Nagigets ninyo? So, ayan ang nangyari dito. So, ngayon, yun ang gusto nilang palabasin. Kasi nga, wala na silang makuha kay Inday Sara. Girl, pigang-piga na. Pigang-piga na sila. Yung wala na silang maibato. Kaya gumawa na lang sila ng kwento. And this is Trillanes tactic. Nung panahon ni Duterte, wala na silang magawa. Ginawa na lang nila, nag-invento sila ng bank accounts, yung tara-tara. Na, kunwari, di ba, flop. Tapos walang umamin. Pero sino nagpakalat? Di ba sila nagpakalat? Oo. Eto rin, sila rin nagpakalat. Hindi rin yan sila aamin. Okay? Hindi rin sila aamin. Makakapal ang mga mukha niyan Kaya lalong matatalo yung mga yan dahil nakakasuka kayo. Pero, Correct. Nakakasuka kayo. Akala ninyo, sobrang talinin nyo, akala ninyo, ganun kabobo ang mga Pilipino na hindi nila mapatutuntun kung saan nyo kuha yung picture na yan. At makikita, malalaman kung paano kayo nagtahi ng kwento. And Sas, I think, after revealing all of this, malamang iti-take down na nila yung Facebook page na yan, na nila, but what we have already shown here, Feeling ko na mas report na yung na yan. Minas report na para hindi na ma-view ng ating mga kababayan. Yung mga gustong makichismis dyan kay Ramanda Riaga CST, no? Mas the report progression, the activities, it looks like it looks like a Facebook account na may Nandiyan yung ang tawag dito, yung mga magpapakulay dito sa video na to, irekta nyo na lang dito kay Ma'am Sas, yung number niya nandyan mga kababayan. Irekta nyo na lahat ng pakulay o iniimbitahan ko kayong magpakulay dito sa video na to. Ayan ang number nitong si Ma'am Sas Rogando Saso. merong continuous update dun sa kanyang mga life whatsoever. Or baka may mga naka-private na. Pero nga, may continuous update siya. So, ibig sabihin, this is not the kidnapper that Ramon Tulfo is talking about. Magkaiba. So, ngayon, meron ng dalawang tao. Ngayon, magbabago na naman sila ng kwento. For sure! Sasabihin nila, ay hindi pala yung kidnapper yung isa. Hindi ba? Di ba pinagtahi nila? Oo. Hindi rin nga siya in. And by the way, the DDH vloggers, yung Deranged Duterte haters, they are all sharing that Facebook page. That Facebook page of Ramil, they are sharing it. In fact, pinagmamalaki pa nung isang vlog na dito galing yung picture dito sa dito sa page. Pero hindi nila nalaman. Pero ganun nga sila kabobo. Ganun nga sila kabobo. Hindi nila nalaman ay tayo dito. Sunog tayo dito. Sunog sila. Bakit? Bakit itong Ramil na sinasabi nilang kidnapper, bakit pagala-gala? Yeah, correct. Naka-attend pa ng graduation. Diba? Naka-attend pa ng graduation. Ayan, sinishare nila. Ayan. Sinishare na ng One Luna Vlog. It's the same Facebook account. This Ramil's and itong One Luna Vlog, isa to sa mga nagpakalat ng nagpatunog ng affidavit ni Ramil Madriaga. And Bicoy, correct. So, accomplice talaga. You can easily see all the posts he made and his connection with Sara and the Duterte camp. Pero, yun lang yung sinabi niya. Pero hindi niya sinabi na hindi naka-align kung ano yung nasa affidavit at kung ano yung kung ano ang buhay niya. Oo. So, correct. Nakikita niyo na yung ginawa nila.
Nakikita nyo na kung gaano kayo tinatarantado ng mga to pag hindi pa kayo nagising. Yung mga kakamping ninyong mga kaibigan. Ito yung sasabihin nilang batayan ng katotohanan. Hindi ba sila nagising dun sa bikoy-bikoy ni Trillanes? Trillanes, napalpak. Tapos ito na naman. And you're still paying the guy to do the black propaganda for you. My God, you're wasting a lot of money. Ayun na nga, kasi kailangan nga ng panakip butas kasi ang laman na lang ng social media ay yung mga magnanakaw. So, kailangan nilang pektusan si Inday. So, gumawa sila ng kwento. Gets niyo? Kaso, akala nila, hindi natin malalaman. So, gagawa na naman, mag-essay writing contest na naman yan, Joey. Babali-baliin na naman nila ang mga panahon, ang temporality, give it up. Hindi ka mananalo. True. So, mamili ka yung kidnapper. Mamili ka ng personality, yung kidnapper na Ramil ba yung ibig mong sabihin o itong Ramil na nagtapos na nagtapos sa Philippine Christian University ng August 2022. Mamili ka dun sa dalawa. Kaso wala na nga, hindi ka na nga pwede makapamili. Kasi inano nyo na pinag-isa nyo na yung identity Oo, pinag-isa nyo na yung identity. So, wala na. Give it up. You are not that smart. True. Gusto nila idamay Inday sa image nilang magnanakaw. Correct. May gusto ka ba mga pakit? May mga gusto ba mga umakyat? Magtsikahan muna tayo bago ako umalis. Oo. Si Direk nandyan. Pakitin mo siya. Direk, akyat ka. Ayan. Actually, may isa pang apart from all the things that SAS unraveled. Earlier, there were conversations also and kumakalat yung arrest videos niya na nahuli nga siya, dinala siya sa ospital, ganyan. Yung mga ganun na. Wherein this Ramil Madriaga, the kidnapper Ramil Madriaga is actually epileptic at may high blood pressure. Now, there were posts from former close-in security of PRRD that it is impossible that if you claim to be part of the Philippine security, presidential security group, na ikaw ay magiging PSG, part ng PSG, kung ikaw ay epileptic, disqualifier yun. It's impossible. Disqualifier po yun. So, hindi ka po pwedeng maging part ng PSG kung ikaw ay epileptic. Ayan. Okay. Actually, pinost ni VOVPH yung video dyan na kung saan ni-report niya na dinala sa ospital itong Paki-play natin. Okay, i-play lang natin. Wait. Ayan. Habang nasa headquarters ng AKG, nag-collapse ang leader ng grupo na si Ramil Madriaga bago isalang sa tactical interrogation. May sakit daw siyang epilepsy at hypertension. Habang nasa headquarters ng AKG, nag-collapse ang leader ng grupo na si Ramil. Paano magiging PSG yan? Tanungan pa lang, magko-collapse ka na. Tatanungin ka pa lang, iimbestigahan ka pa lang, i-interrogate ka pa lang, magko-collapse ka na. Diba? So, it is impossible. So, apart from the fact that there seem to be two individuals involved in this narrative, okay, the one who they claim to be a former PSG is someone who can never qualify as part of the presidential security group. So, fix your story. Ano ba?
kung kidnapper to, kidnapper to. Kung part to ng PSG, he has to show himself to be fit maging part ng presidential security group, sa presidential security group. Yeah, diba? exactly. Kaya nga hindi ito mag-aano kasi propaganda nga lang. Kasi syempre, alam mo yung pinagtagpi-tagpi na lang yung mga issue laban sa mga Duterte dun sa affidavit niya. Oo. Inulit-ulit lang yung issue. Mm-mm. Ano bago? Correct. And apart from this one, kasi sinasabi na ni sinasound off na ng mga yellows nila Ronald Riamas, nung mga part nung mga makabayad block. Ayan. Sinasound off na nila na meron daw lalabas na witness, meron daw maglalabas ng mga bank accounts ni Inday Sara. So they are already they are already trying to make it appear na magsunod na kontrobersya na yung lalabas dito. Hindi, paano na naman yung mga bank account, Ronald Llamas? Saan mo kukunin yung bank account? Sa bangko? It can be released without violating the law. Bakla ka, you will only humiliate yourself. Hindi ka pa pwede makakuha ng record. Bakla, alam mo kung gaano ka-strict ang bangko sa Pilipinas, mas strict pa ito sa bangko ng ibang bansa tungkol sa bakla, alam mo ko na hindi mo makikita yung nag-deposit sa iyo, hindi mo makikita yung pangalan na nag-deposit sa iyo because of bank secrecy law, yung magde-deposit ka ng, sabi ko, bakit hindi ko nakikita kung sino yung nagde-deposit? Nagbigay, oo. Kasi for bank secrecy law, pag bank to bank, ganyan, sabi ko, ano ba yun? Ngayon, the desperation is so satire material by Vince Sentiments. Hello, Direk. Ayan, maganda Hi, you both. Nahihiya ako kasi ang kinis niyong dalawa, kakapa-prick ko lang ng pimples ko. Nahihiya ako sa inyo, mga ka-moisture. Carry lang, kami, tolerant kami. Kasi i-re-upload na naman to sa TikTok. I-blur mo na lang yung camera mo. Ayoko pa naman sa lahat yung may video ako na hindi ako ang nakikinabang sa monetization. Anyways, Ano input mo dito? Diyos ko, alam nyo, ang suggestion ko sa lahat ng mga DDS, i-bombard pa natin ng internet ng mga affidavits, ng mga kung ano-ano mga katarantaduhang kasi tulungan na natin sila, no? Para tulungan na natin sila, ano pa bang pwede? Yung maganda-ganda kasi ako as a director, before ako actually just recently I had a Zoom thesis ng mga estudyante sa Laguna. I just forgot the school, I'm sorry. Ang kanilang thesis is the importance of talent casting in Philippine entertainment industry. Pati sa politics, importante ang talent casting. Dapat yung casting ninyo, ginagandahan nyo para maganda ang kwentuhan. Diba? Ito kasi itong mga, alam nyo, kapag nagtatanim ng witness, alam mo, dapat talaga may mata when it comes to casting. Like, physically, dapat believable na agad. Alam mo yun? Dapat nakita, tayo hindi kagaya ng mga ibang mga vloggers at political analyst ng mga pinks at saka ng government na to. Tayo nakakasalamuhan natin yung pinaniniwalaan natin. Correct. No? Nakikita natin, nakakasama natin yung pamilya nila, yung mga nasa paligid nila, nakakasama natin. Kaya, kung mag-iimbento sila ng taong kasama nila daw, kuno, madaling ma-verify kasi nga nakakasama natin yun eh.
'Di ba? Ano natin 'yun eh. So ako na lang, eto na lang ang magiging contribution ko sa panibago nilang bago magpasko, finally, Vincentiments will launch an Inday Sara content. Nako, matindi Yan! Matindi yan. Yun. Matindi yan. Kasi nahihirapan ako dito kay nahihirapan. Alam mo naman si VP, 'di ba? Ayaw magpapapatol sa mga kachipan. Dapat bilang isang mapagpatol sa kachipan, kailangan ng magkaroon ng Inday Sara content para nasasagot itong mga to. 'Di ba? Kasi ayaw niya magpapatol sa mga gantong kachipan eh. So panahon na. So ang Christmas gift ko sa mga fellow Duterte supporters ko ay meron na tayong Inday Sara content. Before Christmas, humanda silang, naku, nakakatawa to. Promise. Anong title? Pinag-iisipan ko pa kasi sinisend ko kay Inday yung mga title. Ang reply sa akin, emoji na naka-roll eyes na gano'n. Hindi ako sineseryoso. So ako, sa ayaw at sa gusto niya, maglalabas na ako ng Inday. Di ba nung naglabas ako ng Lenlen series, ang pangalan ni Inday doon is Daughter Te. Oo. 'Di ba? Ang naglabas ako is Duterte. Ngayon pinag-iisipan kong mabuti kasi dapat sa lahat ng mga issue, sa lahat ng mga national at magahalagang issue, si Inday Sara Duterte ang haharap. Pero sa mga ganitong kachipan, meron ng haharap. Oo. At nako, hindi si Juliana ito At eto pag humarap ito, nako, yun na, nako, maghanda. Yun na lang, maghanda kayo. Yun na lang. Wala naman ba kami kasi maghanap ng doctor? Hindi, maloloka kayo. Patutunayan ko sa mga pinks at mga nasa government na tayo pa rin ang best in casting. No? Patutunayan ko yan. So, abangan. Kakahiwalay lang. Nako, hindi. Basta eto, pag nakita ninyo, papalakpak talaga kayo at tatayo kayo sa kinauupuan ninyo at mapapapalakpak kayo dahil pag nakita nyo ang casting ng aking Inday Sara content, sasabihin nyo, saan mo nakita yan? Yun ang unang-una yung reaksyon dahil talagang finally, we will be addressing issues na mga kachipan na bumabalot na gusto nilang ibalot kay Inday. We will be addressing it in a satire way, and finally meron na naman tayong bagong susubaybayan. So sa inyo may bago na naman kayong subaybayan at ang inyong lingkod ay may bago na namang pagkakakitaan. Oo. Ayan. Correct. Congratulations. Ay, Congratulations sa'yo, Daryl. Pero, So ganito yan. So kayo may magiging participation din kayo kasi at the end of the month, every Wednesday kasi yon. Sa last Wednesday, may press con. Nako. Diba? kulit. Oo. So finally, Masaya na ako na hindi si Juliana yung magiging si Inday. oo. wala bang clue? Basta ang lalabas mismo ay si Inday, pero ang tatalakayin ay mga kachipan na issue. Ayan yan. Promise, you'll enjoy it. Ngayon pa lang, hindi ko pa nasushoot. Sa Tuesday pa kami magsushoot. Ngayon pa lang, nararamdaman ko ng merry ang Christmas. Oo. Ayan. So, Masaya yan. wag na kayo masyadong ma-stress dyan. Sabi nyo ang dalawa kanina, umpisa pa lang, bulok na. Oo. Bulok No. na eh. Oo, umpisa pa lang. Hindi alam mo yung talagang nagmamadali sila. Yes, exactly. Because 2026 is their last shot. But the real election is going to happen in 2026 because that is the only time that they have in order to impeach Inday, in order to ruin her, in order to, really... Alam nyo, just to inject kasi alis din ako. Just to inject, ang dami ko nakakausap na PRs na mga kongresista. I don't think kasing dami ng signature ang impeachment ngayon. Sa tingin ko, hindi na. Wala nga atang pera eh. Yeah, sa tingin ko hindi na. Naubos Sa na tingin pera. ko. Oo, sana. Oo. Well, may mga,
well, may mga insertions na sila. Hindi natin alam kung gagamitin sa impeachment yon or kanya-kanya na sila ng bulsa. Diba? Yeah. Well, anyways, bye-bye na ako. Thank you both. Ayan. Bye-bye. Thank you, Direk. Maraming salamat. Ayan. Ayun na nga mga kababayan, kung gusto mong panoorin ang buong talakayan na yan, itong si Ma'am Joey at itong si Ma'am Sus, punta lang ko kayo sa YT channel itong si Ma'am Joey. So always, maraming salamat po sa pag-support sa Page of Day. Mag-ingat ko kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.